Meron po tayong isang malaking balita na lumabas kamakailan at ito po ay tungkol kay Ginoong Brad Garlinghouse. Siya po ang CEO ng Ripple. Isa siya sa mga top contenders para sa isang pwesto sa White House Crypto Advisory Council, isang napakahalagang grupo na may malaking impluensya sa kinabukasan ng digital assets sa Amerika. Pero ano po ang ibig sabihin nito para kay XRP at sa crypto industry? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya. Ang ating nakikita rito ay ang larawan po ng Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Ngayon ay umpisahan po natin sa kung ano po ang White House Crypto Advisory Council at bakit po ito mahalaga. Yan, itinatag ang council na ito bilang bahagi ng isang executive order na nilagdaan ni Pangulong Donald Trump sa unang linggo ng kanyang panunungkulan. Ang layunin nito ay bumuo ng malinaw at patas na regulatory framework para sa cryptocurrencies sa US, kabilang sa kanilang mga trabaho ang pagtukoy kung ano ang crypto, yan, kung ang crypto ba ay isang security o commodity. Yan, ito ay mahalaga dahil ito ang magpapasya kung alin sa SEC or Securities and Exchange Commission or CFTC or Commodity Futures Trading Commission ang dapat mag-regulate sa crypto industry. Yan, ang pagsusulong ng maliban dito ay ang pagsusulong ng mas malinaw at maayos na regulasyon para sa mga crypto investors at companies. At meron na rin silang katungkulan sa pagtatatag ng isang National Strategic Crypto Reserve na maaring may malaking epekto sa adoption ng XRP at iba pang mga cryptocurrencies sa US. Ngayon ay bakit nga ba si Ginoong Brad Garlinghouse ang isa sa mga top contenders? Ayan, ayon po sa isang report ng New York Post, si Ginoong Garlinghouse ang lumitaw bilang isang malakas na kandidato para sa Advisory Council. Yan, ilan sa mga dahilan kung bakit siya ang naging top contender ay malapit ang kanyang relasyon kay Pangulong Donald Trump. Yan, ilang beses na po silang nagkita, kabilang na ang isang meeting sa Mar-a-Lago, Florida. Yan, nakuntin po natin ang tungkol dyan. Matagal na siyang champion ng malinaw na crypto regulations. Yan, isa si Ginoong Garlinghouse sa mga pinakatanyag na personalidad sa crypto space pagdating sa pagsulong ng regulatory clarity, lalo na sa kaso ng SEC versus Ripple. Yan, meron din siyang mataas na suporta mula sa crypto community. Maraming analysts at crypto proponents ang naniniwalang siya ang tamang tao para sa position dito. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito sa industriya ng crypto at syempre kay XRP. Ayan. Kapag mapabilang po si Ginoong Garlinghouse sa Advisory Council, maaaring magkaroon po ito ng malaking epekto sa buong crypto space. At meron pong ilang mga posibleng resulta. Una ay posibleng mapabilis ang paglilinaw sa regulasyon ng crypto sa US. Kung mapagtitibay po na commodity si XRP at iba pang cryptocurrencies, mababawasan ang legal battles na nagpapabagal sa kanilang adoption. Yan, maliban dito ay mas magiging tiwala ang mga institutional investors kay XRP. Kung mapapasama si XRP sa mga priority assets ng National Strategic Crypto Reserve, posibleng tumaas po ang demand nito. Yan, at ang panghuli ay ang mas malakas na ugnayan ni Ripple sa US government. Yan, posibleng magamit po si XRP sa mas malaking financial transactions at saka cross-border payments. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay XRP. Ayan. Una ay magkakaroon po ng mas malinaw na regulasyon sa buong mundo. Kung maging matagumpay po ang hakbang ng US patungo sa mas malinaw na crypto regulation, maaaring sumunod ang ibang bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Maliban dito ay ang posibleng pagtaas ng presyo ni XRP.
Kung magbubunga po ng magandang resulta ang pag-upo ni Ginoong Garlinghouse sa Advisory Council, maaaring tumaas po ang adoption ng XRP at syempre ang presyo nito. At ang panghuli ay ang mas maraming opportunities para sa ating bilang mga Pinoy investors. Mas maraming companies po ang posibleng gumamit kay XRP para sa mga remittances at saka cross-border transactions na isang malaking industriya dito sa Pilipinas. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Malinaw po na isang malaking oportunidad ito para kay Ripple at sa buong crypto industry. Pero tandaan, kahit may positibong indikasyon, wala pa rin kasiguraduhan. Kaya mahalaga pa rin ang sariling nating research, risk management at saka diversification sa ating mga crypto investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.